mas better sa Samsung phone. Samsung A30s, mas malinaw pala dito, saka medyo nawala ulap eh. Ito na ang ating waxing gibbous moon tonight. It's about 61% lighting. Yan, kita na yung ano, detalye. Okay, medyo malabo sa Redmi kanina eh, mag-cleary, baka may problema camera noon. Anyway, dito malinaw na ngayon, sharp na. Start tayo dito sa left side. Yan. Ang ating full moon ay tatawaging Beaver's Moon this coming 27 of November. That's 6 days from now. So you're watching a live feed, a live video from my phone of the waxing gibbous moon. That's tonight. Pababa yung kanyang movement dapat pagilid yan eh. Yan, malinaw na, although hindi siya ganong close up ng zoom, hindi tulad ng Redmi, mas mataas ang zoom nun eh. Although mas malinaw na talagang camera na itong Samsung na to. And that's the wonder of nature. Konting-konti na lang ulap. Oops. Live po ito. I'm using a Samsung A30s phone camera attached to my Tasco Luminova 4.5 inch 900mm Newtonian astronomical telescope. Hindi po to ordinaryong telescope, talagang telescope ito na ginagamit sa astronomy. Itong gamit ko medyo malaki. Kung familiar kayo doon sa mga pinupost ko dati about telescopes, nakita nyo na itong itsura na ito eh. 4.5 inch mirror. Ito medyo malaki siya. Hindi siya pwedeng buhatin basta-basta. Pagdadalhin, kailangan na sa sasakyan. Mirror type kasi. But anyway, this is not a lens type of telescope. This is a mirror type of a telescope. So 4.5 inch mirror compared to my other telescope na mas maliit, yung refracting telescope ko na 60mm. But this is a 900mm focal length coupled with digital zoom ng aking phone. Hindi ko alam kung ilang times ang digital zoom na ito eh, pero assuming yung kanyang times na baka mga nasa na to 900mm, kung iti-times niya ng times 3, di almost na siya, 2000mm focal length. Laki nun kung i-convert mo sa lens ng camera ng DSLR. Napakalaking lens nun. But again, this is a telescope, astronomical telescope, kaya
kaya kitang kita natin yung details, no? I also have a 500mm focal length lens para sa DSLR, kaya lang hindi siya ganong kalinaw tulad nito, no? Ito kasi pag sinum mo malinaw pa rin pag naka digital zoom. Anong oras na ba? Okay. So ngayon lang uli ako nakapag live ng moon dahil madalas umuulan Ngayon lang uli medyo nawala yung clouds, no? Manipis na lang yung ulap, kaya nakita na uli yung details. Plus itong Samsung phone medyo malinaw kasi yung camera nito kumpara nung kanina na ginamit ko. Medyo misty doon saka soft yung kuha. Ito sharp naman na. Okay, demo lang uli natin. Medyo mabilis yung yung movement ng buwan sa equator. Nawawala agad sa frame. So again, this is live po. Wala siyang filter na ginamit. This barefoot lens, barefoot camera coming from my phone attached na may telescope. So pag sinabing live, wala pong editing yan, walang apps na ginamit. It's pure video, live video of the moon tonight. Wait lang, medyo nawawala. Yan. Nawawala sa focus pag minsan. Mabilis. Okay, that's good. Pakita ko yung itsura ng buwan pagka medyo siya. Yan ang itsura ng buwan natin pagka buo. Waxing gibbous moon po yan. Yan pag naka-zoom out. Pag naka-wide lang. Although hindi niya kayang i-meter dahil nag-automatic metering sa phone ko. Hindi niya kayang masyadong bright sa phone. Kailangan talaga i-zoom para makita yung details. As you can see, half of the portion of the moon can be seen. Yung kalahati ng full moon, no? Full moon natin will be on November 27.
So this is a waxing gibbous moon. Ang nakikita lang natin dito yung near side of the moon. Yung far side sa likod, of course, hindi natin makikita yan kahit kailan unless pumunta ka sa buwan at ikutin mo yung ano niya. Nasa likod yun yung far side. Ito front, ito yung near side of the moon. Ito lang yung nakikita natin. Wala lang akong kodigo, hindi ko kabisado itong mga to pero makikita natin yan, Mare Serenitatis, Mare Nectaris, yung mga craters, mga Mare is cis kasi kung tawagin yan Sea of Nectar, Mare Nectaris, Mare Serenitatis, Sea of Serenity. Yun po yung mga terms niya na ginamit sa moon, yung mga regions ng moon. Marami yan. Hindi ngayon kita yung yung paborito ko, yung parang equator niya, yung niya, midpoint niya, yung ang tawag dito, kalimutan ko rin. Yung Taicho, yung pinakagitna na crater, hindi kita ngayon. Pag full moon lang kasi makikita yun. Yan, medyo nawala na yung ulap kanina, malabo na. Hindi pa po hindi pa to high definition, kaya hindi pa siya talaga ganun kalinaw. I don't know, hindi ko alam paano mag live ng naka HD or full HD yung 1080p. Ayaw dito sa phone ko ano lang to, standard definition 640 by 480 yung standard resolution ng video niya, pero so far kita na rin naman, okay na rin. This is the closest I can get with this phone. Mas mataas yung zoom dati kong phone, yung Realme 5 Pro. Mas kitang kita talaga doon ng malapitan ng craters. Dito medyo medium lang ang nakikita. Tapos lumalabo. Na out of focus siya. Medyo mabagal ang focus to kumpara doon sa ko, Realme dati. Lumabo siya. Yan. Meron pa ding manipis na ulap, pero hindi naman masyado nakaka-apekto. May lumalabo, nawawala sa focusing. Again, this is a Samsung 30A 30 Alpha phone, nakakabit sa telescope ko. Tasco Luminova 4.5 inch 900mm Newtonian astronomical telescope. It's a reflecting telescope with a 4.5 inch mirror. Okay, so ito yung live pagka kinabit yung phone. Of course, using my homemade, meron akong homemade mount dito na ginawa para may ikabit sa eyepiece. Oops, nawawala na naman. So actually hindi ko alam kung may nabibili dito na converter ng phone para sa telescope. Kasi gawa ko nga lang to, yung adapter pala tawag dito na. Wait lang, ayun, nawawala ang focus niya.
baba natin ng konti yung itsura niya, no? Pagkalahati lang. Actually, it's more like a half moon. Ito na maximum. Wala lang kasing tracker walang star tracker kasi itong telescope na to. Yung luma kong phone, yung luma kong telescope, yung refracting, yung Tasco Star Guide, may ano yun star tracker yun kaya niyang sundan ng mga movement ng planeta, buwan, mga stars. Kaya lang nasira nasunog yung kanyang motor controller. Pinalitan ko ng piyesa, hindi na rin gumana. Kaya yun, mano-mano na lang tayo ngayon mag-track ng mga ng buwan at mga planeta. Dati kayang sundan sa luma kong telescope. Pababa pala ang movement at pababa, so tutok nga dun sa taas. Yan, dito. Okay, last pass na ako. Last pass na tayo bago ko i-end broadcast tong live. Nakita na natin yung buwan ngayong gabi. Last na pass na to. At bababa na ako. Nasa rooftop kasi ako ngayon Nasa garden ako. Ito, last pass natin.
Isa na lang. Sa taas manggaling. Okay. Wala sa focus. Yan. Tagal mag-focus ng ano. Okay, isa pa. Last na to. Last pass. Okay guys, I think that's it. There you have it. Waxing gibbous moon tonight. It's 6 days. 6 days before full moon. It's 61% yung illumination ng buwan natin ngayong gabi. Waxing gibbous moon. Ang next full moon natin is November 27. It will be called Beaver's Moon. Okay, so abangan nyo po yan. So, pakita ko lang uli yung moon pagka naka zoom out, naka digital zoom. So yan po yung kabuuan ng buwan natin ngayong gabi. This is a waxing gibbous moon. Ayan, pag ganyan ang itsura niya. Paglagpas na siya ng kalahati, waxing gibbous moon, ibig sabihin malapit na mag full moon yun, mga 1 week before na lang, few days before. So I hope you like the video tonight, the live video. Until next time, dito lang naman ako nagla-live ng mga technical vlogs and mga kung ano. Thanks for watching guys, and good night.